Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises, si Jesus ay dinala ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang inihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon. Ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang inyong abang alipin ayon sa iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil, at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel." Namangha ang ama't ina ng sanggol sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami. Kaya't mahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan, ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan, sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Maligayang pagdating dito po sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagdadala kay Jesus na Panginoon sa templo. At bahagi na rin ng kultura ng panahong ito na ang bawat panganay na isinisilang ay itinatalaga sa Panginoon. Kung kaya, ginampanan ni Jose at ni Maria ang mga magulang ni Jesus na siya ay dalhin sa templo. Pwedeng hindi na gawin ito dahil siya mismo ay anak ng Diyos, pero bilang pagtupad at pagtugon sa kanila pong responsibilidad, kung kaya dinala si Jesus doon sa templo, at ito na rin ang naging katuparan ng pangako ng Panginoon ng kaligtasan, pangako ng Panginoon
dito sa dalawang karakter na binanggit sa ebanghelyo natin, si Simeon at si Ana, na sinabi nga rin sa kanila na hindi sila mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang Panginoon o ang katuparan ng pangako ng Diyos. Ngayon, nakita na nila kung kaya't sila ay nagpuri at nagpasalamat. At sinabi ni Simeon, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Sabihin nyo nga po, kunin mo na ako, Lord. Parang ayaw nyo. So, ibig sabihin, hindi nyo pa nakikita ang Panginoon? O ayaw natin makita ang Panginoon? Nasaan ba tayo dyan? Sa puntong ito, kayo ay yung mga magkakaklase sa 5:30 ng umaga. Karamihan sa atin mga senior na. Karamihan sa atin talagang malapit na sa finish line. Pero ano ba ang laman ng dasal natin? Mahabang buhay pa rin ba? Ayaw ba talaga nating hangarin? Di ba natin talaga pinagdarasal na, Lord, sana makita na kita. Lord, sana kunin mo na ako, Lord. Kasi kung hindi yan ang laman ng ating mga panalangin at hindi tayo handa o hindi natin ihahanda ang ating mga sarili, edi enjoyin mo lang ang buhay mo. Huwag kang magmukmok, huwag kang malungkot. Mas maging masaya ka. Kasi anong saysay ng buhay, na nabubuhay tayo sa araw-araw, pero ayaw mo namang mabuhay. At lalong-lalo na kapag sinasabi ng karamihan na, huwag muna, Lord, marami pa akong misyon. Ano pa bang misyon ninyo? Na hindi nyo pa sinisimulan. Patapos na tayo. Hindi mo pa sinisimulan. Kailan mo sisimulan yan? Kaya nga ngayon, bahagi ng ating liturhiya, sa simula ng ating pagdiriwang, nagkaroon tayo ng pagbabasbas ng mga kandila. Sinindihan pa natin yung mga kandilang yan. Nagpapaalala sa atin na si Kristo ang liwanag. At yung hamon din sa atin, na dalhin natin ang liwanag na ito. Lalo pa sa panahon ngayon, kailangan natin ng liwanag dahil nagkakaroon tayo ng parabang marami sa mga tao nagdududa, may pag-asa pa ba? May maganda pa bang mangyayari sa ating lipunan, sa ekonomiya, sa ating politika, sa ating reliyon? May pag-asa ba? Sa tingin niyo ba? Kaya nga meron tayo nito, na dapat lahat tayo ay magsilbing liwanag. Sabihin niyo nga po, liwanag. So, nasaan ang mga liwanag na ito? Hindi tayo pwedeng maiwan lang sa nagpabasbas tayo ng kandila para pag bumabagyo, sisindihan mo pangontra sa kidlat. Sa bawat pagsisindi natin ng kandilang iyan na inyong pinabasbasan, mapaalalahanan tayo na tayo ay dapat na nagdadala ng liwanag sa bahay ninyo, sa komunidad, sa lipunan. Lalo na sa, pwede nga lang tarakan, sindihan natin, ano yung tawag dyan? Turukan natin ng kandila, itong House of Representatives, itong Senate natin, para nang sa ganun maliwanagan sa mga ginagawang mga korupsyon, pagnanakaw. Hello, bakit ayaw nating sindihan ang ating mga kandila?
Bakit ayaw nating dalhin ang liwanag ni Kristo? Kung pwede nga lang, no? Sa pagboto ninyo, dala-dala niyo yung kandila habang nag-fill up kayo, habang sa balota, dalhin mo ang liwanag. Kung pwede nga lang talaga eh. Para na ang pipiliin ko ay ito, no, sa tulong ng liwanag ni Kristo. Ano, bakit ba hindi tayo nagigising sa responsibilidad na ito? Bakit nagiging madilim ang paligid? Bakit nagiging madilim ang kinabukasan ng mga kabataan? Ayaw nating sindihan ang ating mga kandila. Ayaw nating pagliwanagin. Napakaraming tao na halos tutusin, higit sa kung ano man na bilang, maraming Katoliko. Pag sinabing Katoliko, sumusunod kay Kristo. Bakit sa mga ganitong pagkakataon ayaw nating gamitin ang liwanag na binibigay sa atin ni Kristo? Sabihin nyo nga ulit, kunin mo na ako, Lord. Ano ba? May silbi pa ba ako? Di ba? Yung purpose ko ba, ginagamit ko? Ano ba? Kasi baka wala naman tayong silbi na. Puro reklamo, puro angal, puro ayuda na lang, ayuda. Maswerte siguro, no? Ito kayo po mga nandito, no? Pag nagkasakit kayo, talagang wala kayong problema sa gastos, no? Di kayo namumblema sa pambili ng gamot. Tingnan nyo yung katabi ninyo kung may kaya, no? Mukhang pwedeng mag-St. Luke's, mag-Makati Med, no? Wala, hindi natin tinitingnan na, marami tayong kapwa na talagang walang-wala at kailangan ng liwanag. Kailangan magliwanag ka. Hindi lang ang kandila, kundi yung nagdadala ng kandila. At tayo yan. Kaya nawa, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, patuloy nawa natin magampanan ang ating pong mga misyon na maging tagapagdala ng pag-asa sa tulong ng mga aral na natututunan natin na binibigay ng Diyos sa atin. Amen?